Kasama nga po natin from the prosecution side naman po ang kanilang spokesperson, Attorney Benjamin Tolosa. Good morning, Attorney. Good morning, Didi Chacha, and good morning, Manong Ted, at sa lahat din yung mga taga-subaybay ngayong umaga. Tama ba? Nasa third week na po ba tayo ng impeachment trial? Pero yun nga po, tapos na yung 13 na day o 13th day kahapon, nagkaroon tayo ng 3 araw ng impeachment trial. On the prosecution side, ano po para sa inyo yung mga pinakamalakas na nailalatag ninyo? May mga nagsasabi na parang sapat na, yung iba na kailangan yung patunayan. Meron din nagsasabi na hindi pa. May pasabog pa po bang ilalabas ang prosecution sa susunod na linggo? Tama DJ Chacha, no? So far, we're very pleased with what we've presented, no, through our first 3 witnesses so far. Nandito tayo sa simula pa lang, no, nung fourth witness. Naging maliwanag naman na magmula doon sa pag-withdraw ng bulto-bultong cash, no, paukol dito sa confidential funds ng Department of Education o Office of the Vice President. Sa pamamagitan ni Atty. Roderick Wamil, nailatag na din niya ano ba yung tamang proseso na sinusundan, no, sa paggamit at pag-liquidate ng confidential funds. At ano ang ginawang proseso ng pag-liquidate ng dalawang ahensya nito at no ang mga nakita niyang issues o problema, no, sa liquidation. So we're very pleased, but hindi pa naman tayo tapos sa pagpepresenta ng ebidensya, no. We have several more witnesses to go. Natingin namin kailangan pa rin naming i-presenta para maging complete, no, yung storya nitong charges namin dito pa ukol sa confidential funds. And for this article, si Attorney Lorna Kapunan nga po ang nakatoka. I've been reading comments dito sa ating mga netizens and pinupuri po itong naging gawin ni Attorney Lorna Kapunan for this week and even the past week. Gaano po kayo kakumpiyansa dito sa direksyon ng paglatag ni Attorney Lorna sa panig po ng prosecution? Well, as you could see, you know, we can't ask for more. Kumbaga nga ho, ano, dahil kita-kita natin unang-una on the merits, na ilatag niya ng mabuti sa pamamagitan ng pagtatanong niya ng mga importanteng detalye na dapat mailahad ng aming mga testigo. Pangalawa, she's also doing it in a way that's very engaging, no? Dahil nakikita naman natin dito sa impeachment proceedings na to, napakahalaga na makuha din natin yung atensyon ng mga kababayan natin para tuloy nilang subaybayan itong impeachment proceedings. Lalo na nakikita natin napakadaming disinformation campaign. In fact, may mga iba dyan ang pinapalabas, mas maganda. They're discouraging, no, the people from watching, no, wag nang manood, etc. So, napakadelikado dyan dahil malilin lang yung mga kababayan natin. So, napakalaking bagay din, no, na nakikita natin yung engagements, no, dito mga ilang araw na siya nagpe-present ng testigo. So, they're watching, which is very important. Isa nga po sa mga naging usapin this week yung tungkol po dun sa sabpina dito po sa special DepEd Special Disbursing Officers, maging yung na-erase kahapon ni Senator Amy Marcos tungkol sa parang yung accountability on the side of the Vice President, hindi dapat yun sa kanya, kundi dun sa mga disbursing officers nito. Meron po ba kayong ihaharap na ebidensya that will explain kung ano talaga ang naaayon sa batas pagdating po sa kung sino ang accountable dito? Well, para sa amin ho, actually, nasagot na ho yan ng malinaw kahapon, no, ni COA Auditor o Attorney Roderick Wamil, no? Bagamat na medyo nahirapan siyang ipasok yung sagot niya, but nakita naman natin, pinilit pa rin niyang sagutin, no? Sabi niya, ang sagot dyan doon sa Joint Circular 2015-01 na nakalagay dyan, the head of the agency is the primary officer who's accountable, no, for this confidential funds. At nakalagay doon, the accountable officer should directly or the head of agency should directly supervise the use of these funds. At the head of agency should ensure the agency's compliance with the liquidation process of confidential funds as stated in that circular. Kaya nga ho, sabi niya, again, these are not my words, these are the words of COA representative himself, Attorney Roderick Wamil, na malinaw ang
head of agency. Yes, Siya sir. ang primary responsible dyan, which in this case, ng OVP, DepEd, si Vice Presidente Sara Opo. Duterte. Apo, yung nga po, naiklaro yan kahapon bagamat nga actually paulit-ulit na diskusyon tungkol diyan. Ano ho ang take ng prosecution team dito na nakikipagdebate yung senator judge sa witness? Kasi kung mga defense lawyer sa witness, prosecution lawyer sa witness, hindi pa pwede makipagdebate, di ba? Anong take nyo ron? Tama ho. Well, Manong Ted, sa ngayon, no, wala ho kaming magagawa dyan kung hindi respect the authority of the senator judges to ask these clarificatory questions, which they may think are material and relevant to the issues at hand, no? And iwanan ho namin yung discretion sa presiding officer kung ano ho ang sa tingin niyang dapat pang payagan at hindi na sa ganitong mga tanong. But kami nakafocus ho kami dun sa napapaliwanag naman ng mabuti ng mga testigo namin, no, kung anong mga bagay na kailangang malaman ng impeachment court at ng publiko paukol dito sa mga bagay na to. Sa ilalim ho ba ng inyong rules diyan, bawal ba sa sino mang lawyer, prosecution o defense na mag-object o mag-manifest na Mr. Presiding Officer, the senator judge is debating with the witness? Wala bang ganun? Hindi ba pwede yun? Meron ba kayong rules na as in wala kayong karapatan na questionin doon sa uri ng pagtatanong doon sa testigo? Well, to be completely accurate about it, sa rules kasi it presupposes, no, na ang objections ay you raise it to the questions raised by the opposing counsel, ano. Ngayon, pagdating naman dun sa impeachment rules na inisyu ng Senate, wala hong specifically that deals with that. But traditionally, we will see magmula dun sa mga paglilitis na ginawa nun dun sa previous impeachment hearings, no, hindi pinapayagan yung ganong objections, no. And I think kahit dito, in a way na merong, although not quite directly, na nagkaroon ng ganong mga pronouncements din, no, na hindi pwedeng mag-object at hindi pwedeng makipagdebate ang mga counsel sa senator judges. Senator, attorney, nakapanayan po namin si attorney, yung spokesperson po, deputy spokesperson po ng si Attorney Justin Gular, ano, ng defense. Sabi niya na on record daw naman, meron talaga silang apila sa COA doon sa disallowance, yung dalawang disallowance po. And that means na hindi pa ito final. Yan po ang kanilang argumento. Hindi pa ito final na COA disallowance na ito. Ano po ang take dyan ninyo? Ito yung sinasagot ho kahapon din, Attorney Roderick Wamil. Nasabi nga ho niya, kapag notice of disallowance na, yan ay already considered as final and executory. Kaya nga dapat, no, magbabayad na dyan. No? Magkakaroon na ng restitution. Isasauli na yung pera na na-disallow, no? Nitong mga accountable officers na to. Ngayon, pwede pa rin pumunta sa Supreme Court, no? Pero hindi ho yan appeal. Ang tinatawag dyan ay petition for certiorari. Yan ho yung sinasabi niya na magiging base na lang dyan ay grave abuse of discretion. So, unless it is annulled and reversed and found to be void because of grave abuse of discretion, that decision stands. So, yun ho yung pinapaliwanag ni Attorney Roderick Wamil dahil strictly speaking, that is not an appeal. Okay. Pero, well, as we all observed, ano po, attorney, yung mga neutral judges, ang sinasabi, opinion mo lang yan, di ba? Ang prosecution ba, may balak ba kayo na sino man po na maaaring makapagbigay ng kaliwanagan sa mga neutral judges na ito doon po sa legal interpretation nito? Kasi ngayon parang, sorry po, parang minamaliit nila yung testigo at sinasabi, hindi, opinion mo lang yan. Di ba? Attorney, meron ba kayong
legal mind rito na maaaring maging maimbitahan bilang friend of the court na makapagpapaliwanag na hindi. Ang turing dyan, final na yan until and unless i-restrain ng Supreme Court. Maaari ho nating gawin yan, Manong Ted. Isa ho yun sa mga options natin. Again, without telegraphing, kumbaga yung mga our next moves, isa ho yun sa mga options. But kailangan ko lang din ho i-emphasize yung naging tugon ni Atty. Wamil sa mga ganyang tanong. Na sinasabi ho niya, madami, sa mga ganyang klaseng tanong, pinupunto ho niya. Actually, hindi ko to opinion, maliwanag ito na nakalagay dun sa batas, dito sa panuntunan sa paggamit ng confidential funds, tulad ho nung sino ba ang accountable officer na sinasagot niya kasama ang head of agency. He cited specific provisions of the law. Pati ho yung dun sa usapin ng kailan ba pumapasok itong nakalagay sa Section 8 na if the accountable officer fails to liquidate despite demand, that will be a prima facie evidence that that person used it for his personal benefit. Sinasabi niya, maliwanag dyan ang demand, hindi naman sinasabi na demand to restitute. Ang nakalagay dyan, demand to liquidate. Opo. Sige, so attorney, ito pong si supervising auditor na hindi po natuloy kahapon ng kanyang testimonya, no? Pakitaas lang yung prompter natin, please. Attention. Iyan. Opo, pakitaas pa, si Silene May Del Campo. Opo. Ano ho ang kanya pong testimony tungkol saan po ito? Ito ho ba'y repetition lang nito pong kay Roderick? Ano ito, attorney? Okay. Hindi ho, Manong Ted, bale, maalala ho natin, sinabi ni Attorney Roderick, nung sometime in 2024, lumipat ho siya ng ibang opisina ng COA, so lumabas na ho siya ng ICFAO. Kaya ho nga sabi niya, may mga ibang AOM na siya ang nakapag-prepare at issue. Meron namang mga AOM na prepare niya pero hindi na siya naka-issue. Diyan naman ho papasok ngayon. Ito ho, ang humalili naman sa kanya dyan. Kumbaga, si Silene naman ho. So siya naman ang magpapaliwanag. Ano na yung nangyari pag alis ni Attorney Wamil. So itutuloy niya ho yan doon sa mga hindi pa na-issue na AOM hanggang papunta na doon sa issuehan na ng notice of suspension and notice of disallowance. So, most likely, repeat na naman ito? Paulit-ulit na naman po ang tanong dito ng mga neutral senators? Well, maaari most ho likely, siyang, di ba? Ganun pwede pa rin ho yun. siyang tanungin ulit, but ang magiging paksa naman ho niya, strictly speaking, dapat iba na ho, yung sasalaysay niya dahil yung hindi na nga ho na-cover ni Attorney Wamil dahil wala na siyang personal knowledge, siya naman ho ang magko-cover nito. So, malamang tanungin din siya, final na ba yan? Posible hong pag-usapan ho ulit yan, Manong Ted. Okay, well anyway, wala nga kayong control doon sa mga neutral senators na ito. Pero attorney, si Ginoong Madriaga ba haharap dito para po i-enforce, palakasin po yung usapin doon sa kung paano agad ginastos yung perang na-encash sa land bank? Well, kasama ho siya doon sa nakalistang witnesses sa pre-trial order. So, isa yan sa mga options ng prosecution. But sa ngayon, nakafocus muna tayo sa itong mga susunod na witnesses na napangalanan na namin. So, pagkatapos nito ni Silene, ang susunod naman ho, si representative from HOR, Records Division, tapos sila yung senior special disbursing officers na sila Ms. Acosta at Mr. Fajarda. Opo, kumbaga hostile witness. Yes, hostile witness ho yung dalawa. Yes ho. Okay. Sige, so attorney, salamat po ng marami. Have a good weekend. Muli kami magmamasid by Monday para po dito po sa testimonya nitong si Binibining Del Campo. Salamat, sir. Maraming salamat din ho, Manong Ted, at magandang umaga ulit sa inyo. Thank you. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph.
At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.